Hello guys, this is Engineer Bonjovi Arbello and you are watching CBox. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. This is our problem number 3 for reinforced concrete design, WSD, analysis of singly reinforced beam. A reinforced concrete beam having a width of 300 and an effective depth of 530 mm is reinforced with 528 mm diameter tension. Material strengths are Fs is equivalent to 128 megapascal and F'C is 27 megapascal and N is equivalent to 8. Determine the following. Letter A, the balance moment capacity, and letter B, the moment capacity of the beam. So for letter A, ang tanong dito kasi is, magka-crack ba or hindi yung ating section? So syempre, kapag hindi mo alam ang sagot doon, ang gagawin mo is kagaya sa ating problem number 1 and number 2. Is-check nyo muna yung ating section kung siya ba ay magka-crack or hindi, no? Hanapin yung FCT, then i-compare ninyo sa FR. Pero dito sa problem number 3, hindi nyo na kailangan dumaan sa ganong process or steps. Why? Kasi merong clue na binanggit sa ating problem number 3. Ang tinatanong dito ay balance moment capacity. Diba? Kapag sinabi natin capacity, ito na yung kumbaga kakayahan ng ating concrete bago siya mag-fail. So, dito, sa ating mga diniscuss sa introduction, we have transform and crack section and then transform crack cross section. Sa tingin nyo, saan sa dalawa dito ang malapit na sa failure? Siyempre, itong crack section. Kasi ditong uncrack section, bago siya mag-fail, kailangan niya muna dumaan dito. At dito sa ating crack cross section, malaman lang talaga natin na siya na talaga ay nag-fail kapag nag-crush na yung ating compression fiber. So saan? Diba? Saan dito sa dalawang to? Siyempre doon sa ating crack cross section. Kasi doon na talaga yung kumbaga case bago talaga mag-fail yung ating reinforced concrete. So from crack cross section, doon natin ma-solve yung tinatawag natin na moment capacity. So actually, moment capacity tinatanong sa A and B. Pero kasi specific yung sa A, balance moment capacity. So gagamitin natin yung concept na nandito. So ano yun? Yung equation na to. Yan. Yan ang gagamitin natin. The balance moment capacity. So, ito ang hinahanap. M-balance. So kung M-balance, therefore, C multiplied by JD or T multiplied by JD. Dalawa yung susolve natin. Titingnan natin kung ano kaya sa dalawa ang magiging capacity natin. Susolve natin yung K mula sa equation na to. So kapag nasolve natin ang K, masosolve natin ang C, masosolve na rin yung J. Okay. Okay, hindi given yung FC. Given lamang yung Fs. So, solve natin yung FC. Ang FC natin is equivalent to 0.45 of F'C. So, 27 times 0.45. So, 12.15 megapascal. So, 12.15 over Fs, which is equivalent to 128 over N, which is 8, then plus Fc. Ang Fc natin is 12.15. So, ang ating K is, ito, N. So, malit yun. Oops. 0.432. Then, ang C natin ay KD. So, 0.432 times K, times D. Ano ba ang ating effective depth? 530. So, this is 228.96 millimeters. Ano naman ang J? Ang J is 1 minus 1/3 of K.
K is 0.432. So, 0.856. Yan. So now, what is our C? 1/2 of FC multiplied by C multiplied by B. Ano naman yung T? Ang T is AS FS. Ang AS natin is equivalent to pi over 4 multiplied by 28 squared multiplied by 5. So 28 squared multiplied by 5 or 4 is 980. Pi millimeter squared. So 1/2 of FC 12.15 times C. Ang C natin ay 228.96 multiplied by B. B is 300. Tapos i-divide natin ng 1,000 para maging kilonewton. Kasi ang masasolve natin dito ay newton. So for 17.28 kiloton. Yung T naman ay 980 times pi multiplied by Fs, which is 128. Then divide natin ng 1,000. So this is 394.081. Oops. 394.081 kilonewton. So ano kaya makukuha natin na imbalance from the concrete and steel? For 17.28 times JD, 0.856 times T, 530. And then, i-divide natin to ng 1,000. So, this is 189.312. Kilo Newton meter. Tapos, ito naman, 394, no? So, tatanggalin natin to. Gagawin natin 394.081. So, 178.79 kilo Newton meter. So, ano ang pipiliin natin sa dalawa? Diba? Anong pipiliin natin sa dalawa? Ang pipiliin natin is yung 178.79. So therefore, ang ating M-balance capacity is equivalent to 178.79 kilonewton meter. Kasi yung nasa libro, ang kinuha lang niya ay dun sa concrete. Kasi FC lang ginamit niya eh. Hindi niya ginamit yung FS. Eh syempre, alam natin na merong capacity yung ating concrete, meron din capacity yung ating steel. Kaya sa dalawang capacity na to, ang pipili natin yun is yung pinaka maliit, hindi ba? Kasi kumbaga, kapag ang pinili natin ay 189.312 pero knowing na ang capacity pala ng bakal ay 178.79, ang mangyari is hindi kakayanin ng bakal yung 189.312. Kaya dapat kunin natin parehas yung capacity niya. Sir, hindi po ba hindi na balance condition tong 178.19? It is a balance condition. Why? Kasi yung ginamit natin na J ay galing sa K at ang ating K ay galing sa balance condition. Kaya since galing ang ating J sa balance na K, ibig sabihin ang makukuha natin dito na M is a balance condition under sa, kung ang ginamit is T, therefore under sa tension bar. Ayan. So dapat kailangan nating isolve yung parehas na capacity sa bakal at sa concrete. So, ito yung ating M-balance capacity. Now, for letter B, the moment capacity of the beam. O ito, hindi nyo na rin kailangang isipan pa kung magkakrack ba or hindi yung ating concrete. Since ang tinatanong rito ay capacity, therefore, dapat sa case bago mag-fail yung ating concrete. So, therefore, ang ating section ay crack section. So, kailangan nating hanapin yung value ng C. Hindi natin gagamitin itong kaya na nandito sa ating problem number 1. Bakit? Kasi ito, under ng balance condition. Ang pinapahanap sa letter B ay hindi under ng balance condition. So, siguro, i-copy ko na lang to, no? Yan. Okay. Then, ito ay 300
Ito yung ating distance C. And so this is C, which is equivalent to KD. Ito naman is yung D minus C, which is 530 minus C. Yan. So, M top is equivalent to M bottom. So, M top is 300 multiplied by C over 2 is equivalent to NAS multiplied by 530 minus C. So, masolve natin yung C. So, 300 multiplied by X squared over 2 is equivalent to N. 8 AS is 980 pi multiplied by 530 minus X. So, 224.113. So, 224.113 millimeters. So, dito, pwede natin isolve yung K and yung J. So, ang K natin is C divided by D. Okay, divided by D, 0.423. Tapos ang ating J is 1 minus 1/3 of K. Ang K natin is 0.423. Oops. So this is 0.859. Halos magkalapit lang, no? Ayan. So since meron K, J, pwede natin gamitin to. Ayan. Tapos, pwede rin natin gamitin itong equation na to. So for C, 0.5 F prime C to FC 12.15 times C. Ano ba ang C natin? 224.113 then multiplied by B 300 then over 1,000. So 408.45. This is kilonewton. Then yung ating T naman is AS 980 pi times FS, which is 128, then over 1,000. So this is 394.081. Same lang, no? So 394. O nga, no? Same lang pala. Actually, dito pa lang, alam na natin kagad kung ano yung mag-govern sa dalawa. Kung yung concrete ba or yung tension bars. And dito, obvious na yung tension bar. Bakit? Kasi parehas lang naman sila dito ng moment arm, JD. Walang magbabago sa moment arm. Kaya, magkakatalo na lang tayo dun sa value ng ating couple force. So, ang pipili natin dito is yung sa tension bar natin. Ayan. So, anyway, sige, solve pa rin naman natin. 408. Sige, gamit natin yung history na. Ayan. Ito. So, this is 394. Magbabago lang yung J. This is 0.859. So, 179.413. Kilo Newton meter. Then, sa concrete naman is 408.45. So, 185.96 kilo Newton meter. So, therefore, ang ating M capacity is equivalent to 179.413 kilo Newton meter. So, dun sa ating reference book, ang sagot dito sa MC ay 180 at ang sagot naman sa MS ay 175. So, upon checking, iba yung nagamit nila na effective depth. Ang nagamit doon ay 520 instead of 530. So anyway, wala namang problema doon no? As long as yung process naman is tama, yun ang importante. Yun ang sundan natin.
kailangan lang natin baguhin lang yung effective depth, then makukuha na natin yung tamang sagot na 185 at 179.413. So, ganun ang pagkuha ng balance moment capacity and also the moment capacity of the beam. Hindi nyo na kailangan pang i-check yung ating beam kung siya ba ay makakrak or siya ba ay magiging uncracked section. So that's it, guys. Sana nag-enjoy kayo at marami kayo natutunan sa mga discussion ng mga concept and problem sets ng CEBOX video tutorials. But of course, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Thank you for watching. God bless everyone. Bye!